Tito, Chapter 1. Ang Salita ng Diyos. Mula kay Pablo, na lingkod ng Diyos at apostol ni Hesukristo, na sinugo upang patibayin ang pananampalataya ng mga pinili ng Diyos at ipaunawa sa kanila ang katotohanan tungkol sa pamumuhay na makadiyos. Ang katotohanan ito ang siyang nagbibigay sa kanila ng pag-asa na makakamtan nila ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na ito ay ipinangako ng Diyos bago pa man yan likhain ang mundo. At hindi siya nagsisinungaling. At ngayon na ang panahong itinakda niya upang maihayag ang kanyang salita tungkol sa buhay na ito. At sa akin ipinagkatiwala ng Diyos na ating tagapagligtas ang pangangaral ng salitang ito. Mahal kong Tito, ang aking tunay na anak sa iisang pananampalataya. Sumaiyo nawa ang biyaya at kapayapaang nagmumula sa Diyos Ama at sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Iniwan kita sa Kreta upang tapusin ang mga gawaing hindi ko natapos at pumili ng mga pinuno ng iglesia sa bawat bayan, gaya ng bilin ko sa iyo. Piliin mo ang mga taong walang kapintasan, tapat sa kanyang asawa, mananampalataya ang kanyang mga anak, at hindi sila napaparatangang nanggugulo o matigas ang ulo. Sapagkat ang isang tagapangasiwa ng Iglesia ng Diyos ay kailangang walang kapintasan. Hindi siya mayabang, hindi madaling magalit, hindi lasenggo, hindi basagulero, at hindi gahaman sa pera. Sa halip, bukas dapat ang kanyang tahanan sa kapwa, maibigin sa kabutihan, mahinahon, matuwid, banal at marunong magpigil sa sarili. Dapat ay pinanghahawakan niyang mabuti ang mapagkakatiwalaang mensahe na itinuro sa kanya, upang maituro din niya sa iba ang tamang katuruan at maituwid ang mga sumasalungat dito. Sapagkat marami ang kumukontra sa aral na ito, lalo na ang grupong ipinipilit ang pagtutuli. Walang kabuluhan ang kanilang mga sinasabi at mga mandaraya sila. Kailangang patahimikin sila dahil nanggugulo sila ng mga sambahayan sa pangangaral ng mga bagay na hindi naman dapat ituro para lang kumita ng salapi. Isang taga-Kreta mismo na itinuturing nilang propeta ang nagsabi, ang mga taga-Kreta ay sinungaling, asal hayop, at mga batugang matatakaw. Totoo ang kanyang sinabi. Kaya mahigpit mo silang pagsabihan upang maging tama ang kanilang pananampalataya at hindi na sila maniwala sa mga kathang isip ng mga Hudyo o sa mga kautosang gawa-gawa lamang ng mga taong tumalikod sa katotohanan. Sa mga malinis ang isipan, malinis rin ang lahat ng bagay. Ngunit sa mga marumi ang isipan at hindi sumasampalataya, walang anumang malinis. Ang totoo, narumihan ang kanilang isipan at budhi. Sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman nakikita sa kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, masuwayin, at walang kakayahang gumawa